Muling kinilala ang husay at galing ng mga programa ng GMA Network sa 47th Catholic Mass Media Awards. At nakatutok si Jamie Santos. Wagi ang late-night newscast ng GMA Integrated News na saksi bilang Best News Program sa Catholic Mass Media Awards para ito sa episode sa bisperas ng libing ni Pope Francis noong Abril. Wagi rin ang iba pang programa at personalidad ng GMA Network Incorporated. Best Public Service Program at Best Special Event Coverage ang Kapuso Mo, Jessica Soho para sa Pope Francis, the People's Pope. Best TV Special ang The Atom Arroyo Specials. Nanalo namang Best Comedy Program ang Bubble Gang. Best Drama Series or Program ang Pulang Araw. Habang Best Entertainment Program ang The Voice Kids. Itinanghal namang Best Children ang Youth Program ang I Believe. Wagi rin ang mga programa ng Super Radio DCBB. Best Educational Program ang Pinoy MD sa Double B. Habang Best News Commentary ang Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Ang panata kontra fake news ng GMA Integrated News itinanghal na Best Public Service Digital Ad. Kinilala rin ang Dapat Ganito, Kapuso, Mapagmahal sa Pamilya bilang Best Branded Digital Ad at Best Branded TV Ad. Ginawaran ng special citation ang Biyaheng Totoo para sa Best TV Special Television. At ang For Better or Worse, The Plight of Filipino Farmers After 5 Years of Rice Tarification Law nina Ana Felicia Bajo at Ted Cordero ng GMA News Online bilang Best Investigative Report Print. Nakakuha rin ng special citation ang Fast Talk with Boy Abunda. Dami Mong Alam Kuya Kim, Double Weng sa Double B at DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. Ganon din ang Dapat Ganito, Kapuso, Makadiyos. Pinangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang 47th Catholic Mass Media Awards. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng media sa pagbuhay ng budhi ng lipunan at sa paghahatid ng katotohanan. The prophetic call of the 47th Catholic Mass Media Awards is for media practitioners to help in recovering our individual and collective conscience. Let us learn to enter our budhi once again. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Madalas nating marinig ang katagang "There's a rainbow after the rain." Pero sa Agusan del Sur may nabidyohan ang isang babae na tila bahaghari kahit wala namang ulan. Ano kaya ito? Okay, October 23. Itong nabidyohan kamakailan ni Joan. Sa kalangitan ng prosperidad, Agusan del Sur, ang nabuong liwanag sa langit, bilog na bilog. Panawan ninyo, gwapo kayo. Parang rainbow o bahaghari na pumapalibot sa araw. Pansin po yun ng daycare student ko na may kakaiba sa kalangitan. So sabi niya, "Ma, look at the the sun. Napakaganda, may rainbow." So pagtingin ko, napakaganda po talaga, may rings. Then sa ilalim is may rainbow. Batid ni Joan, ang mga bahaghari lumilitaw pagkatapos ng ulan. Kaya ang kanyang pagtataka, bakit daw lumitaw ito gayong hindi naman daw masama ang panahon nung araw na yun? Napakaganda ng panahon na yun. Mainit talaga yung araw na yun. Anong nakita ni Joan sa kalangitan ng Agusan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Pag-asa, ang nabidyohan ni Joan, hindi isang bahaghari kundi isang weather phenomenon na kung tawagin, sun halo. Ang mga sun halo nabubuo tuwing daytime o araw. Kasabay ng presensya ng matataas na ulap gaya ng cirrus o cirrostratus clouds. Merong ulap na nagtatakip dun sa araw. So yung sunlight, kapag tumama dun sa mga cirrus clouds, meron tayong mga tiny ice crystals na tinamaan siya ng sunlight, nagbe-bend or nagre-refract yung sunlight na yun. Kilala din ito sa tawag na 22-degree halo dahil karaniwang nagbe-bend ang liwanag sa 22-degree angle. Pag may nakitang sun halo, kuna na raw agad ito ng litrato o video. Mabilis daw kasi itong maglaho. It lasts for a few seconds, tapos minsan a few minutes din. Pero ano nga
nga bang pinagkaiba ng sun halo sa rainbow? Pareho mang resulta ng pag-refract ng liwanag ng araw at ice crystals ang rainbow at sun halo. Pero ayon sa Pag-asa, mas malaki daw ang mga bahagari o rainbow kumpara sa sun halo. Semi-circle din ang nakikitang hugis ng mga ito at di full circle. Kadalasan din lumalabas ang mga bahagari o rainbow pagkatapos ng ulan. Pero ang sun halo maaaring mabuo kahit walang ulan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Success ang first ever travel ni Baby Leon kasama ang kanyang parents na sina Megan Young at Michael Daez. Proud na shinare yan ni Megan at Michael dahil well-behaved si Leon sa kanilang trip. Kilig at sayang ihahatid ni former Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate Michael Sager sa kanyang first ever fan meet next Tuesday. Sabi ni Michael sa caption, "This is not just an event, it's a thank you." Kaya looking forward siyang ma-meet ang mga taga-suporta. Warm surprise naman ang regalo ng Maka Love Stream Barkada kay Mad Ramos para sa kanyang 20th birthday. May inihanda ding sorpresa ang mga tagahanga ng Sparkle Campus Cutie winner. Damang-dama na ang Kapaskuhan sa Binangonan, Rizal, kung saan pinailawan ang 40 talampakang Christmas tree. Ang kanilang ipinagmamalaki ng Christmas tree, yari sa recycled materials, katulad ng water container, plastic bottle at takip nito. Dahil isa sa pangunahing pangkabuhayan sa bayan, ang pangingisda sa lawa, tampok ding disenyo ang mga lumang lambat at mga isdang ginawa sa sirang CD, plastic na kubyertos, straw na soft drinks at sirang computer parts. May petroglyphs din na yari sa kapirasong plywood na minolde gamit ang putik at semento at inukit na mistulang sinaunang tao sa Binangonan. Hindi rin problema kung magugutom o maghahanap ng panregalo dahil may night market. Sugatan ng isang motorcycle rider at kanyang angkas matapos nilang makabanggaan ng isang SUV sa Quezon City. Kwento ng isang saksi, wala pang helmet ang driver ng motorsiklo. Nakatutok si James Agustin. Galing sa U-turn slot ang isang motorsiklo sa bahaging ito ng Quezon Avenue sa Quezon City pasado alas 11:30 kagabi. Nang bigla nitong nakabanggaan ng isang paparating na SUV. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na sinubukan pang iwasan ng SUV ang motorsiklo. Tumilapon ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Ang 33 anyos sa rider inabutan ng mga rescuer na nakahiga sa kalsada. Sugatan ng kanyang mukha. May mga sugat naman sa tuhod, siko at kamay. Ang 32 anyos na angkas. Tumama po mo sa may sasakyan, saka po sumimplang. Nakainom po yung driver ng motor, walang helmet. Sa imbestigasyon, nag-U-turn ng motorsiklo mula sa westbound lane ng Quezon Avenue. Ang SUV naman galing sa Welcome Rotonda at binabagtas ang eastbound lane ng kalsada. Ayon sa driver ng SUV, pauwi na siya nang mangyari ang aksidente. Since U-turn to, papunta siya dito. Instead na papunta dito, padiretso siya papunta dito. So nung bumubusina na ako, tinuloy niya pa rin. Yung isa niyang kasama, tumalon. Ito naman, di ko sure kung sa bumper o sa gulong tumama. Isinugod sa ospital ang mga nasugatang sakay ng motorsiklo. Bahagyang nagdulot ng traffic sa lugar ang aksidente. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 4. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nakaranas ng pagbaha at landslide ang ilang bahagi ng bansa. Sa Digos City, Davao del Sur, stranded ang ilang motorista sa barangay Kapatagan dahil sa binahang bahagi ng kalsada. Kwento ng mga residente, umapaw at rumagasa ang tubig sa sapa kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Humambalang naman sa kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte, ang malalaking bato na may kasamang punong kahoy dahil sa masamang panahon. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Tuguegarao City dahil sa halos tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
Ayon po sa Pag-asa, posibleng maulit ang mga pag-ulan sa ilang lugar bukas dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone, shear line, amihan at easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa extreme northern at northern Luzon, Quezon Province, Mimaropa at Samar Provinces. Mas marami ng uulanin sa hapon sa Visayas at Mindanao. May matitinding buhos sa northern Luzon kaya maging alerto pa rin sa baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Sugatan matapos pagbabarili ng isang lalaki sa Quezon City. Onsehan sa iligal na droga ang isang tinitignang anggulo sa krimen. Nakatutok si James Agustin. Sunod-sunod na pinaputukan ng motorcycle rider ang isang lalaki sa Barangay Salvacion sa Quezon City. Ang kanyang target nagawa pa makatakbo kahit may mga tama na ng bala. Habang yung biktima ay nakaupo sa kanyang electric bike, dumating yung suspect at minanmanan po siya at tinignan kung siya talaga yung target niya. At nang sigurado na yung suspect na siya na ngayon, umikot ang suspect at pinagbabaril tong biktima ng 9 na beses. Nagpapagaling pa ang 23 anyos na biktima na nagtamo ng 3 tama ng bala ng baril sa tagiliran. Sa follow-up operation ng pulisya sa Barangay Pasong Putik, naaresto ang 33 anyos na suspect habang nagbabacktrack na makakuha ng CCTV ang mga operatiba ng Laloma Police Station. Nakita nilang lumabas yung suspect na may dalang baril nakasukbit at nang magpakilala silang pulis, bigla naman tong tinutukan sila, doon na po sila nagpagbuno at naresto na yung suspect. Nakuha mula sa suspect ang isang baril na kargado ng mga bala. Isinailalim ito sa ballistics examination para matukoy kung ito ang ginamit sa pamamaril sa biktima. Ayon sa pulisya, onsehan sa iligal na droga ang motibo sa krimen. Sa investigasyon, lumalabas po ito na drug-related. Na-estapa po ng biktima yung may-ari ng droga. Hindi niya po ito nabayaran. Parami na po siyang utang. At inutusan yung suspect na patayin itong biktima. Dati nang nakasuhan ng suspect kaugnay sa child abuse, iligal na droga at pagpatay na dinidinig pa ng korte. Ngayon, maharap naman siya sa mga reklamong frustrated homicide, direct assault, resistance and disobedience to a person in authority, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. No-comment na lang po ako ron. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Kung hindi man kulang, wala talagang nagawa ng mga proyektong farm-to-market roads sa Davao Occidental na dapat ay matagal nang tapos. Ayon sa Agriculture Department, pondo nila ang ginamit sa mga proyekto pero DPWH ang implementing agency. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Davao Occidental noong isang buwan, nagulat siya sa kanyang nadiskubre. May mga farm-to-market roads na ginagawa pa kahit dapat ay natapos na noong 2021 pa. 3 days ago, isang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos. 4 na taon nilang hindi ginawa. Dapat nakakolekta na nila pera. Sa inilabas ngayong audit report ng Department of Agriculture, lumabas na 8 farm-to-market roads sa probinsya ang binansagang missing. 100 milyong piso ang halaga ng mga proyekto na pinondohan noon pang 2021 hanggang 2023 at dapat ay matagal nang tapos. 4 sa proyekto ang may bahagyang nagawa, pero may 4 ding wala talagang accomplishment mula sa simula. May gumagalaw. Ibig sabihin, may nagtatrabaho. When in fact, these projects were funded 2021-2023, where the budget has already lapsed. Pilit na hinahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondong ginamit? Sinong contractor? The same contractor pa rin ba? So we don't know. Kabilang sa mga proyektong may bahagyang nagawa ang pagsesemento ng National Highway sa Barangay Sanghay sa bayan ng Malita, Davao Occidental na 12 million pesos. Ang kontraktor nito, kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ang Great Pacific Builders and General Contractors. Ang 13 million peso na pagsesemento rin sa ilalim ng kontraktor na John Marie Construction Service, 15 million pesos sa ilalim ng Dicem Construction and Supply, at ang 12 million pesos na concreting sa ilalim ng HVC Sagittarius.
Ang 4 na proyekto naman na walang nagawa kahit ano, pareho rin ng mga contractors. Ang John Marie Construction Services, Dicem Construction and Supply at HVC Sagittarius. Lahat ng possible cases, idadaan yan sa ICI. So isasubmit yung report. Dapat managot talaga yung may pagkakasala dun. Ayon sa DA, pondo ng kagawaran ang ginamit sa naturang mga proyekto. Pero Department of Public Works and Highways ang implementing agency. Nasa kanila na yung pondo eh. So in terms of liability, walang liability si DA kasi hindi siya part doon sa kailangan pumirma para ma-release ang payment doon sa contractor kasi we are not party to the contract. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nabanggit na contractor pati ang DPWH. Ayon sa DA, naisumiti na sa Office of the President ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Bukod dito, nagsasagawa rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Internal Audit Service at sa pakikipagtulungan ng Inspectorate and Enforcement Office. Para maiwasan na mangyari ulit ito, pinag-aaralan raw kung maaaring ang DA na ang mag-implement ng mga farm-to-market roads simula sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magsasagawa ng legal na aksyon si Attorney Petchy Espera laban sa gumamit ng kanyang pangalan sa affidavit ng testigong si Orly Guteza. Kaugnay po yan sa flood control issue. Sa isang pahayag, sinabi ni Espera na determinado siyang depensahan hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi pati ang integridad ng notarial practice. Ito'y para rin siguruhin na mapanagot ang paulit-ulit na di tamang gumagamit ng mga falsipikadong dokumento sa mga official proceedings. Sabi ni Attorney Espera, ang affidavit na pinresinta sa Senado ng lumutang na testigo na si Guteza ay natagpo ang pineke at pinagmukha lang na siya ang nagnotaryo nito. Pagkatapos ito, isa na naman daw pineking dokumento ang ipinresinta sa Senado ng kaparehong individual na itinuturing na haligi ng Senado. Hindi niya pinangalanan kung sino ito. Tila pattern daw ito ng pagsisinungaling at paggamit ng mga pekeng dokumento sa Senado. Noon, isla itong pinagdadalhan ng mga may ketong o leprosy at tinawag na Island of the Living Dead. Pero ngayon, buhay na buhay ang isla ng Culion, Palawan bilang isang dinarayong heritage site. At nakatutok si Oscar Oida. Ang malaparaisong isla ng Culion, Palawan. Sinong mag-aakala na minsan itong tinawag na Island of the Living Dead? 1900s nang makilala ang Culion Island bilang pinakamalaking leper colony o komunidad ng may ketong sa buong mundo. Dito dinadala ang libo-libong Pilipinong may ketong, isang sakit na walang lunas noon. Higit 16,000 pasyente ang dinala rito, karamihan sa kanila sa apilitang hiniwalay sa kanilang pamilya. Pero matapos ang dekada ng gamutan at pananaliksik, taong 2006, tuluyang idineklara ng World Health Organization na leprosy-free ang Culion. Kaya ang dating isla ng pagdurusa, ngayon, isla na ng pag-asa. Yan ang ipinadarama sa mga bumibisita roon gaya ni Shane Funcion. When you visit Culion, first talaga pupunta ka doon because of the heritage sites. Kung sabihin mo na Philippines is beyond beaches, Culion is like really a proof of that. Ang madilim na nakaraan, naging heritage sites at may walking tour para sa mga nais maglibot. Yun po yung injection clinic. Diyan sila tinuturukan ng kanilang gamot. 1997 nang itayo ang Culion Museum kung saan bawat sulok may hatid na kwentong kanilang pinagdaanan. Even their family, they consider them as dead. Kaya nabansagan tayong na rin Island of the Living Dead. Okay. Matapos balikan ang masalimuot na nakaraan, naghihintay naman ang mga underrated beaches ng isla. Nais ng lokal na pamahalaan na makilala rin sila bilang lugar na babalik-balikan at bilang minsang tapunan ng may sakit.
It's not for everyone, but kung pupunta ka talaga and you will experience that tour, it's a different travel experience. It's a meaningful experience. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Muling nakakuha ang pulisya ng mga buto ng tao at mga damit sa Taal Lake. Mahigit 50 piraso ng buto at damit ang na-recover ng PNP CIDG-4A sa pagpapatuloy ngayong buwan ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Nitong Lunes, 6 na piraso ng hinihinalang buto rin ng tao ang nakuha ng mga otoridad sa pagsisid nila sa Taal Lake. Samantala, tapos na ang cross-examination sa isang opisyal ng Philippine National Police na testigo ng prosekusyon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa. Nakatakdang magkaroon ulit ng pagdinig sa kaso sa susunod na buwan. Nagpahayag ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Northern Luzon Alliance sa Kamara. Ang alyansa ay binubuo ng 40 mambabatas mula sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga nakapirma rito, sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Sa kanilang inilabas na manifesto, nagpahayag sila ng hindi natitinag na suporta sa Pangulo at sa kanyang administrasyon at kanilang buong commitment sa pagpapasa ng batas na naaayon sa kanyang national agenda. Self-discovery while enjoying life ang focus ni Jillian Ward na isa sa mga bida ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Pero may time kaya siya for love? Lalot, may mga tagahanga gaya ni bagong sparkle artist Eman Baco sa Pacquiao na umaming crush niya ang kapuso star of the new gen. Ang mensahe sa kanya ni Jillian, alamin sa chika ni Nelson Canlas. No stone left unturned para kay Jillian Ward pagdating sa mga possibilities sa personal life at sa career. Lahat gustong subukan at bibihira ang kanyang tatanggihan. Sa ganitong paraan, mas marami raw siyang gustong madiscover sa sarili and life itself. Tulad na lang ng hiling ng maraming fans na maging house guest siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Game daw si Jill kahit pa housemate ngayon ang kapwa kapuso young star na si Sofia Pablo. Matatandaan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Gusto ko din po, pag-iisipan ko, mag-aaral muna ako magluto. Para naman may ambag po ko dun sa bahay ni Kuya. If ever man po na maging house guest ako, syempre gusto ko na meron po akong magawa for the teens. Wala ka bang ganyan. iiwasan doon? Knowing na, of course, kilala mo ang mga nandun sa loob. Wala po. And siguro iiwasan ko lang yung matulog ng mahaba dun sa bahay ni Kuya kasi bawal na. Recently, maraming fans ang kinilig dahil nabanggit ng bagong sparkle artist na si Eman Baco sa Pacquiao na crush niya si Jillian at gustong ma-meet ng young boxer ang kapuso star of the new gen. Nakita ko po siya sa Instagram ko na nagla-like siya. So, na-appreciate ko naman. Tapos hindi kanya pinapollow? Finalo niya po ako. Pinalo niya? Okay. Finalo niya po muna ako. Kasi ayun, Teka muna, Jill, pinalo mo ba? Finalo ako. Napapanood ko din po yung mga TikToks tungkol sa kanya na he's very godly, he's very nice. So, May message ka para kay Eman. Welcome to Sparkle. Welcome to GMA. And I pray na hindi ka magbago. I pray po na he stays true to himself, very godly, and may God bless him always. And sabi niya, sana magkita kami soon. So, ayun, I hope to see you soon din. Bibida si Jillian sa isa sa mga istorya sa GMA Pictures and GMA Public Affairs horror offering na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa episode na Sanib, kung saan kasama niya sina Epi Quezon, Martin Del Rosario at Therese Malvar. Siguradong mararamdaman daw ang takot dahil sinushoot pa lang nila ang pelikula. Kakaibang kilabot na raw ang bumalot sa set. Baka ino-overthink ko siya or baka, ayun nga po, anxious lang ako. Hindi ko po alam eh. Basta naramdaman ko po siya. Tapos, ayun, weird lang po. Paano brush off itong feeling na ito? Kumain na lang ako, tapos music. Ganun po kasi ako pag kunwari may problem or may pinagdadaan po ko whatever. Or gano'n natakot ako, gano'n. Wala, kakain na lang po ako. So, music ako. Kaya, tapos
Medyo okay naman po ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Mga kapuso, 35 araw na lamang, Pasko na. Ako si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.